Kumusta mga kasaliksik? Ang kasalukuyang krisis sa buwis ng China ay hindi basta-bastang problema na bigla na lamang lumitaw, kundi resulta ng dekadang maling estratehiya, hindi balanseng sistemang pampananalapi at sobrang pagdepende sa pansamantalang solusyon. Isa sa mga ugat ng kasalukuyang sitwasyon ay ang makasaysayang reforma sa buwis na isinagawa noong taong 1994. Sa ilalim ng reformang ito, hinati ang mga buwis sa tatlong kategorya: sentral, lokal, at shared taxes. Nakuha ng Beijing ang 55% ng kabuuang kita mula sa buwis, habang ang lokal na pamahalaan ang naiwang may responsibilidad na tustusan ang 70% ng gastusin ng buong bansa, kabilang na ang edukasyon, kalusugan, infrastruktura at pampublikong serbisyo. Ang hindi patas na balanse ng kita at gastusin ay nagbukas ng matinding kakulangan sa pondo ng mga lokal na pamahalaan. Dahil dito, napilitan silang humanap ng alternatibong mapagkukunan ng pondo, isang bagay na lalong nagpatibay sa pundasyon ng kasalukuyang krisis. Sa halip na bumuo ng matatag at sustenableng sistema ng pagbubuwis, tumutok ang mga lokal na pamahalaan sa pagbenta ng lupa sa mga property developer. Sa ilalim ng sistemang ito, ang gobyerno na may pagmamay-ari ng lahat ng lupa sa China ay nagbigay ng long-term leases sa mga developer kapalit ng malaking halaga ng salapi. Ang perang ito ay ginamit para sa mga proyektong pang-imprastruktura at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Umabot sa 30% ng kabuuang kita ng mga lokal na pamahalaan ang galing sa land sales noong 2010 at halos 40% noong 2020. Ang sistemang ito ay naging parang ATM ng pamahalaan, nagbibigay ng malaking halaga ng salapi sa loob ng maikling panahon. Ngunit ang problema ay malinaw. Isa itong isang beses lang nakita. Hindi tulad ng property tax o income tax na regular na nakokolekta taon-taon. Ang land sales ay hindi maaasahan kapag humina ang demand sa lupa, gaya ng kasalukuyang nangyayari. Habang ang dependency sa land sales ay tumitindi, hindi naman isinulong ang pagbuo ng komprehensibong sistema ng pagbubuwis. Sa ibang bansa, ang property tax at income tax ay bumubuo ng malaking bahagi ng kita ng pamahalaan. 40% sa Estados Unidos, halimbawa, ngunit sa China, ang personal income tax ay bumubuo lamang ng 7% ng kabuuang revenue noong 2020. Sa halip na ayusin ito, pinayagan ng gobyerno ang land sales na siyang punan ang kakulangan, na tila ba sapat na ito sa habang panahon. Isa pang aspeto na nagpalala sa problema ay ang paggamit ng special financing vehicles ng mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng sistemang ito, lumikha sila ng mga shadow companies na maaaring umutang sa mga bangko nang hindi lumalabas sa opisyal na utang ng pamahalaan. Ang mga pautang na ito ay madalas nakabackup ng mga inaasahang kita mula sa future land sales. Habang lumalakas ang ekonomiya at tumataas ang presyo ng lupa, hindi naging problema ang pagbabayad ng mga utang na ito. Ngunit nang magsimulang bumagsak ang property market, naging imposibleng bayaran ang mga ito at bumagsak ang pundasyon ng fiscal stability sa maraming lalawigan. Nakatulong din sa krisis ang tinatawag na stimulus addiction ng China, lalo na pagkatapos ng global financial crisis noong 2008. Upang pigilan ang pagbagsak ng ekonomiya, naglabas ang gobyerno ng trilyong-trilyong yuan para pundohan ang mga proyektong infrastruktura tulad ng mga kalsada, airport at bagong lungsod. Ang mga lokal na pamahalaan ang pinilit na manguna rito gamit ang parehong special financing vehicles at utang na nakatali sa land sales. Dahil dito, umabot sa 40 trilyong yuan ang kabuuang utang ng mga lokal na pamahalaan sa taong 2015. Ang pattern na ito ay paulit-ulit. Kapag bumabagal ang ekonomiya, inuutos ng Beijing na dagdagan ang paggastos gamit ang parehong taktika, utang at bentahan ng lupa. Samantala,
Sa halip na buuin ang mga matitibay na istrukturang pampananalapi tulad ng nationwide property tax, mas pinili ng pamahalaan na manalig sa madaling kolektahin na buwis gaya ng VAT at buwis sa konsumo. Ngunit kapag bumababa ang paggastos ng mamamayan, gaya noong pandemya at sa kasalukuyang panahon ng deflasyon, bumabagsak din ang koleksyon sa mga buwis na ito. Sa madaling salita, hindi sapat ang flexibility at resilience ng tax system upang maharap ang malawakang economic downturn. Ang hindi balanseng relasyon sa pagitan ng sentral at lokal na pamahalaan ay laling lumala habang pinipigilan ng Beijing ang mga lokal na pamahalaan na magtaas ng sariling buwis. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, kailangang may pahintulot mula sa sentral na pamahalaan bago makapagtakda ng bagong buwis ang mga lokal na lider. Dahil dito, napilitang umasa ang mga lokal na pamahalaan sa mga fee at charges at sa huli, sa mga ilegal o hindi transparent na paraan ng pagpopondo. Samantalang nais ng Beijing na mapanatili ang central control para sa unity at stability ng bansa, ang resulta ay isang nakapipinsalang kawalan ng pondo sa mga lalawigan. Lahat ng ito ay nagtulak sa isang mabuhay at marupok na sistemang pampananalapi na ngayon ay gumuguho sa gitna ng pagbagsak ng property market, pagbaba ng consumer confidence, at tumitinding pressure sa pagpopondo ng pampublikong serbisyo. Hindi ito krisis na nalikha lamang sa loob ng isang taon. Ito ay bunga ng halos 3 dekada ng maling pagpili ng prioridad, hindi pantay na pamamahala, at pag-iwas sa masakit ngunit kailangang reforma. Habang tinutugunan ng Beijing ang krisis sa kasalukuyan, malinaw na ang mga ugat ng problema ay malalim at sistemiko. At kung hindi mabibigyan ng mabilis at konkretong solusyon ang mga fundamental na isyong ito, ang tax crisis ay maaaring magdulot ng mas malalang epekto sa ekonomiya ng bansa at sa pandaigdigang merkado, sa gitna ng tila patuloy na pag-angat ng gross domestic product ng China sa unang bahagi ng taon 2025. Lumilitaw ang masalimuot na realidad ng ekonomiya ng bansa. Humihina ang mismong sistema na inaasahang magpapagana rito, ang buwis. Isang malinaw na senyales nito ay ang tila kontradiksyon sa pagitan ng paglago ng ekonomiya at pagbaba ng kinokolektang buwis. Sa unang 3 buwan ng taon, tumaas ng 5.4% ang GDP ng bansa, ngunit bumaba naman ng 3.5% ang kita mula sa buwis. Katumbas ito ng tinatayang 174 na bilyong yuan o halos 23.8 bilyong dolyar. Isang halagang hindi maaaring baliwalin, lalo na kung ang pinag-uusapan ay kakayahan ng gobyerno na punduhan ang mga pangunahing serbisyo. Ang naturang discrepancy ay hindi nag-ugat sa kahusayan ng bawat sektor kundi sa hindi pantay na distribusyon ng paglago. Malaking bahagi ng nasabing GDP growth ay nagmula sa sektor ng pagmamanupaktura na nagsikap mag-export ng mas maraming produkto bago tuluyang maipatupad ang bagong taripa ng Estados Unidos noong Abril 2025. Ang tila biglaang bugso ng produksyon ay nagpataas ng kabuuang output, ngunit hindi ito nagresulta sa mas mataas na kita o mas malaking buwis. Sa madaling sabi, abala ang mga pabrika ngunit hindi naman tumataas ang kita, lalo na't hindi rin sumusunod ang consumer spending sa parehong bilis ng produksyon. Bukod dito, binabagabag ang China ng tinatawag na deflation, ang patuloy na pagbaba ng presyo ng mga bilihin na sa unang tingin ay tila pabor sa mga mamimili, ngunit sa mas malawak na pananaw ay nakapipinsala sa buong ekonomiya. Kapag bumababa ang presyo, lumiit ang kita ng mga negosyo. Kapag limiit ang kita, nababawasan ang kanilang kakayahan na magbayad ng buwis, sweldo at utang. Noong Marso ng taong kasalukuyan, bumaba ng 2.5% ang Producer Price Index, mas mababa pa sa inaasahang 2.3% na nagpapahiwatig ng matinding presyo sa sektor ng produksyon. Hindi lamang kita ng kumpanya ang apektado, kundi maging ang mga manggagawa na nawawalan ng trabaho sa mga industriyang umaasa sa demand ng construction at manufacturing. Ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ay malinaw. Mas maraming manggagawa ang nawawalan ng trabaho o napuputulan ng sweldo.
Dahil dito, mas lalong humihina ang consumer spending. Marami ang pinipiling huwag gumastos dahil naniniwala silang bababa pa ang presyo kinabukasan. Nagiging mas prioridad ang pag-iipon kaysa sa pagbili na lalong nagpapalala sa problema ng deflation. Noong 2024, halos 2% lamang ang itinaas ng retail sales, ang pinakamabagal na paglago sa loob ng ilang dekada. Kasunod nito, bumagsak ang koleksyon sa value-added tax ng 8% sa parehong taon. Ibig sabihin, habang patuloy na nilalamon ng deflation ang ekonomiya, tuloy-tuloy din ang paghina ng daloy ng buwis na siyang pinanggagalingan ng pondo ng gobyerno. Sa harap ng bumabagsak na kita, isinagawa ng pamahalaan ang mas agresibong kampanya laban sa tax evasion at mga butas sa sistemang pampananalapi. Sa teorya, isa itong lehitimong hakbang upang mapunan ang kakulangan. Ngunit sa aktual na implementasyon, nagdulot ito ng pangamba at pag-apras ng mga negosyo. Lalo nang naapektuhan ang mga maliliit at katamtamang laki ng negosyo na bumubuo ng halos 80% ng urban employment at higit sa kalahati ng koleksyon sa buwis. Pinaigting ang mga regulasyon, sinuyod ang mga financial record at pinatawan ng mabibigat na multa ang mga kumpanyang may paglabag. Marami sa mga ito ang hindi handang sumailalim sa ganitong antas ng pagsusuri. Ang resulta, libu-libing negosyo ang napilitang magsara. Noong 2024 lamang, tinatayang higit sa 500,000 negosyo ang nagsara sa ilalim ng pressure ng buwis. Habang bumababa ang kita, tumitigil ang operasyon at humihinto ang hiring. Lalong lumiliit ang base ng buwis. Sa halip na dumami ang pondo ng gobyerno, lalo itong nabawasan. At sa ganitong kalagayan, kahit ang mga malalaking kumpanya ay hindi napaligtas. Maging ang mga tech giants at exporters ay pinagbayad ng mas mataas na corporate income tax. Mula 15% ay umakyat sa 25% sa ilang kaso. Pati overseas profits ay sinubaybayan na rin, dahilan para mas lalong babawasan ang motibasyon ng mga kumpanyang palawakin ang kanilang operasyon. Ang agresibong pangungolekta ng buwis ay may domino effect. Habang natatakot ang mga negosyo sa matinding audits at pabigat na buwis, mas pinipili nilang huwag na munang mag-invest, mag-hire o mag-expand. Ang resulta, bumabagal ang aktibidad ng negosyo. Kapag bumagal ang negosyo, apektando ang buong supply chain, mula raw materials hanggang finished products. Dahil dito, bumabagsak palalo ang buwis na maaaring kolektahin. Ang ganitong klima ay hindi lamang nakakabawas ng aktwal na kita, kundi nag-uudyok rin ng pagkawala ng tiwala sa loob at labas ng bansa. Dagdag pa rito, pinanghihinaan na rin ng loob ang mga foreign investor. Sa harap ng lumalalang regulasyon, pabigat na buwis at walang kasiguraduhang politikal, maraming dayuhang kumpanya ang lumalayo sa China. Noong 2024, bumaba sa 30 taong low ang foreign direct investment, na umabot lamang sa 350 bilyong yuan. Ito ay indikasyon na hindi lamang ang lokal na ekonomiya ang apektado, kundi maging ang reputasyon ng China sa pandaigdigang merkado. Ang internal na epekto ng krisis sa buwis ay mas malalim kaysa sa tila simpleng usapin ng accounting o revenue. Ito ay tumutumbok sa mismong kapasidad ng Estado na magpatakbo ng isang modernong ekonomiya. Kapag tuluyang bumagsak ang tiwala ng mamamayan at negosyo sa sistemang pampananalapi ng gobyerno, magbubukas ito ng pintuan sa mas malawak na discontent, pagbaba ng produksyon, at sa pinakamasama, destabilization ng Estado. Sa puntong ito, hindi na lamang ito simpleng economic issue, isa na itong isyung panlipunan, politikal at potensyal na panseguridad. Habang patuloy na lumalalim ang krisis sa panloob na sistema ng buwis ng China, kasabay rin nitong lumalawak ang mga epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kabila ng pagtatangkang kontrolin ang problema sa pamamagitan ng mga reforma, ang mga hakbangin ng Beijing ay mabagal at hindi umaabot sa bilis ng tulin ng paggalat ng pinsala.
ang kabiguan ng pamahalaang sentral na agarang resolbahin ang krisis ay nagdulot na ng mga konkretong epekto sa iba't ibang bansa, mula sa pagkasira ng public services sa loob ng China hanggang sa pag-aalburuto ng pandaigdigang merkado, supply chains at sistemang pampinansyal. Ang isa sa mga pangunahing epekto ng krisis ay ang malawakang pagkasira ng mga serbisyong pampubliko. Dahil sa kakulangan ng buwis, maraming lokal na pamahalaan ang napilitang bawasan o tuluyang ihinto ang kanilang paggasta para sa mga serbisyong kritikal sa populasyon. Noong 2023, malawakang nagbawas ng budget ang mga ospital, nagtanggal ng mga ward at binawasan ang oras ng operasyon. Sa ilang probinsyang kapos sa pondo, gaya ng Guizhou, hindi na rin sapat ang pondo para sa sahod ng mga guro at kawani ng paaralan. Bunga nito, lumobo ang laki ng klase at may mga paaralang tuluyang nagsara, dahilan upang ang mga estudyante ay maglakbay ng ilang oras makapasok lamang sa ibang paaralan. Noong 2024, bumaba ng 8% ang paggasta para sa edukasyon. Ang mga numerong ito ay hindi basta datos lang. Ito ay konkretong anyo ng pagbagsak ng kinabukasan ng mga kabataang Tsino. Sa urban infrastructure, humihina na rin ang serbisyo. Ang mga kalsada ay hindi na nasasaayos sa tamang panahon, nababawasan ang biyahe ng mga pampublikong bus at sa ilang lungsod, nagkakaroon ng problema sa kuryente at tubig. Ang mga serbisyong inaasahan ng publiko ay unti-unting naglalaho. Sa harap ng lumalalang ganitong kalagayan, tumitindi ang galit at pagkadismaya ng mga mamamayan sa pamahalaan. Ito ay lalong nagpapalalim sa krisis ng tiwala na posibleng magkaroon ng mas malawak na epekto sa politikal na katatagan ng bansa. Hindi lamang sa loob ng bansa nararamdaman ang epekto ng krisis. Sa pandaigdigang eksena, ang pagbagsak ng ekonomiya ng China ay nagdudulot ng pagkaligalig sa kalakalan at mga supply chains. Kilala ang China bilang pabrika ng mundo na may hawak sa halos 30% ng global manufacturing output. Noong 2024, bumagsak ng 5% ang export ng China, ang pinakamalaking pagbagsak mula pa noong global financial crisis noong 2008. Ang pagbaba ng export ay nangangahulugang mas kaunting produkto ang nailalabas, dahilan upang magkaroon ng pagkaantala sa mga supply ng electronics, tela, at iba pang consumer goods sa mga bansang umaasa sa China tulad ng Estados Unidos, Germany at Japan. Ang epekto ay ramdam hindi lamang sa finished products kundi pati sa raw materials. Habang humihina ang demand sa construction sa loob ng China, kasabay nito ang pagbaba ng importasyon nila ng bakal, langis at iba pang materyales. Halimbawa, ang iron ore exports ng Australia na bumubuo ng 20% ng kanilang ekonomiya ay bumaba ng 15% noong 2024. Ito ay malawakang epekto na direktang tumatama sa kabuhayan ng mga bansang nakaasa sa bulk export ng hilaw na materyales. Kasabay nito, mas lalong lumalala ang tensyon sa pandaigdigang kalakalan dahil sa trade war sa pagitan ng Estados Unidos at China. Noong 2025, ipinatupad ng Estados Unidos ang 145% taripa sa mga produkto galing China. Ang pagsirit ng taripa ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produkto tulad ng smartphones at car parts, na siyang nagpapasikip sa global supply chain. Ang mga bansang tulad ng Vietnam at India ay nagsisilbing alternatibo, ngunit hindi pa sapat upang punan ang malaking puwang na iniiwan ng China sa merkado. Ang epekto ng krisis sa buwis ay hindi rin nakatakas sa atensyon ng mga merkado ng mundo. Ang mga stock market sa Japan at Germany na malapit ang ugnayang pangindustriya sa China ay bumaba ng 8% noong 2024. Dahil dito, nagsimulang mag-realign ng kanilang mga estratehiya ang iba't ibang bansa. Ang Japan, halimbawa, ay naglalayong ilipat ang ilang pabrika sa Vietnam at India upang maiwasan ang pagiging dependent sa China.
Sa parehong taon, 30% ng mga kumpanyang Hapon na may operasyon sa China ang nagsabing sila'y magbabawas ng investment sa bansa. Samantala, ang Estados Unidos ay lalo pang pinatitibay ang estratehiyang decoupling sa pamamagitan ng mga sanctions, investment bans at pinal na taripa. Sa kabilang dako, mas maingat ang approach ng Europe. Agamat nagnanais ng patuloy na kalakalan, nagsimula na ring i-push ng European Union ang tinatawag na de-risking, isang estratehiya upang mabawasan ang dependence sa supply chain ng China. Noong 2024, sinimulan ng EU ang pakikipagkasundo para sa mga bagong kasunduang pangkalakalan sa mga bansa sa Southeast Asia. Sa mga umuunlad na bansa naman, partikular sa Africa, ramdam na rin ang epekto ng shrinking tax revenue ng China. Matagal nang naging pangunahing tagapagpautang ang Beijing sa mga proyekto sa infrastruktura sa Africa, ngunit noong 2023, bumagsak ng 50% ang overseas lending ng China. Marami sa mga proyektong tulad ng kalsada at riles ay nanatiling kalahating tapos na ngayon ay nanganganib ng tuluyang hindi matapos. Sa lahat ng ito, lalong lumilinaw ang banta ng recession, hindi lamang sa China kundi sa buong mundo. Ayon sa World Bank, bawat 1% pagbagsak ng growth ng China ay maaaring magbawas ng 0.5% sa global GDP. Sa isang ekonomiyang bumubuo ng 18% ng kabuuang GDP ng mundo, anumang pag-uga ay tiyak na may ripple effect sa mga merkado, trabaho at kabuhayan ng ibang bansa. Ang sitwasyon ng mga bangko sa China ay isa pang pinagmumulan ng pangamba. Dahil sa pagkalubog sa masamang utang mula sa property collapse at hindi mabayarang utang ng lokal na pamahalaan, maraming bangko ang nasa bingit ng default. Kapag nagsimula ng bumagsak ang mga bangkong ito, malaki ang posibilidad ng credit freeze, isang sitwasyon na hindi na makapang-utang ang mga negosyo at mamamayan, na magpapalalim lalo sa krisis. Sa pandaigdigang perspektibo, apektado rin ang mga foreign banks na may ties sa China tulad ng mga nasa Hong Kong at Singapore. Ang kasalukuyang tax crisis ng China ay hindi lamang isang pang-ekonomiyang issue. Isa itong pandaigdigang banta na unti-unting binabago ang balanse ng kalakalan, pamilihan at maging ng estratehikong relasyon ng mga bansa. Habang mabagal ang tugon ng Beijing at ang mga reforma ay tila hindi sapat, ang tanong ngayon ay hindi na kung gaano kalala ang krisis, kundi kung kailan ito magdudulot ng irreversible impact sa pandaigdigang kaayusan.